while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. And what He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. God's morning po at isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga ay matatagpuan po sa aklat ng mga awit or Psalms chapter 32 verses 8 and 9. At ito po ang sinasabi. Verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Verse 9, do not be like the horse or the mule, which have no understanding. Ito po ang mga salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Aming Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na pinagkalooban niyo kami, Panginoon, ng panahon na kami ay muling magsama-sama at pagbulay-bulayan, Panginoon, ng iyong mga salita. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso at ang aming mga diwa, O Lord, at samahan kami ng iyong banal na Espiritu habang hinihimay namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga dalawang talatang binasa ko sa inyo ay karugtong po ng ating aralin kahapon na matatagpuan nga sa Psalms chapter 32. At ang Psalms chapter 32 po ay isinulat po ni David para sa mga Israelita at maging para sa atin. At dito inihayag niya ang kanyang kasiyahan at pasasalamat o
on how he received God's grace. Kaya naman kahapon, sa verse 1, binasa ng ating Pastor Noel, na ang sabi doon, happy are those whose sins are forgiven. At sa talatang 5, kahapon, dahil David decided to confess all his sin and God had forgiven him. At sa talatang 6, kaya naman ang sabi niya dito, so all the loyal people, tayo na mga Kristiyano, should pray in times of need. God said, lagi at diyan sa ating church, merong isang welcome na nakalahad ang kamay ng Panginoon na nagsasabi, come unto me. Submit to our God. Submit to God. Sa mga binasa kong talata ngayong umaga, ay isang paalaala sa atin and some practical advice na galing mismo sa Biblia na isinulat ni David. Dahil ito ay kanyang naranasan. At ito ay isang paraan to be in the path of God's blessing para natin matanggap ng ayos ang kanyang pagpapala. Alam ninyo, minsan yung salitang grace, yung prinsipyo ng grace o yung kagandahan loob ng Diyos, sana wag naman ito maging ating kaparaanan o magamit natin sa hindi natin pag-iwas sa tukso o kaya magpatuloy tayo sa ating mga ginagawang kasalanan o kamalian. Dahil nga sabi, ang grace daw ay isang kagandahang loob ng Diyos na ibinibigay sa atin nang hindi naghihintay ng kapalit. Kasi alam ng Diyos ang kahinaan ng tao. At ang author nitong Psalms 32 na si David, na alam natin sa kanyang murang edad, he was anointed by God dahil naging kaaya-aya ang kanyang buhay sa harapan ng Diyos. Ngunit dumating din ang panahon na nasubukan ang kanyang kalakasan at lalong-lalo na ang kanyang kahinaan. At dito, nakilala at sa kanyang pagbabalik loob sa Panginoon na sinabi niya doon nga sa verse 5 kahapon that he decided to confess, to tell God what is bothering him. Kaya naman nagkaroon siya ng isang icon na alam natin magpahanggang sa ngayon na siya ang tinaguriang apple of the eye of God. Kaya naisulat niya ang Psalms 32. It is to encourage us or willingly come on the feet of God, seek God, and seek God's presence and feel the blessing after submitting all things to Him. Lahat ng burden natin, i-confess natin, confession of sins. Ibigay natin, sabihin natin nang walang alinlangan sa ating Panginoon. At ang mga blessings na yan, isinulat ni David. Ano ang mga blessings na kanyang tinanggap? Unang-una, forgiveness. At ang pangako na nakalagay sa verse 8. Pangako ng Diyos to instruct us, to teach us, to counsel and watch over us. Sabi ko nga, kung anong pinangako doon at nadama ni David, ganun din ang ating madadama.
same with us. Ngunit may paalaala sa verse 9. Ang sabi dito, huwag tutulad kayo sa kabayo o mola. Bakit? Bakit kaya horse? Sabi, do not be like the horse or mule that has no understanding. Bakit nga horse at mule? Kilalang-kilala natin, ang horse daw at mule, they are known for their stubbornness. Mahirap silang pasunodin. Kaya kahit well-trained ang horse o well-schooled, yung horse daw still need a little pressure na kailangan paluin mo siya o tapikin from a skilled driver. Merong magdadrive sa kanya. At ito nga, meron pang hahatak. Yung skilled driver na ito, siyang tatapik sa kanya, papalo. At meron siyang bridle, yung bang nakakabit sa kanyang bibig na kailangang hatakin pa ng driver na nagdadrive sa kanya upang mabigyan siya ng force at i-lead siya kung saang direksyon siya dapat pumunta. He need a short and a force. It's needed for a horse to be directed. Kaya nga, bakit kabayo? Stubbornness. Dahil ganun din tayo. Sometimes, alam na natin lahat. Nagkamali na tayo. Nagkasala tayo. At sa pagkakamali natin, we say sorry. But we keep repeating the same mistake na nagawa na natin at hiningi na natin ng tawad. Kaya dito, ikinumpira tayo sa isang kabayo. Kung tatanungin ko sa inyo, bakit? Bakit nga ba? Ang tanong ko sa inyo, how open are we to God's teaching? Yung mga tinuturo ba sa atin, open ba tayo doon sa mga tinuturo sa atin? Di ba? Kadalasan, minsan, nagre-retaliate tayo, may mga reason tayo. Sinasalungat natin yung mga tinuturo sa atin. O, are we seeking God's presence and wisdom? Through prayers, gaano tayo kadalas mag-pray at ilapit lahat ang ating pangangailangan? Gaano kadalas tayong magsaliksik, makinig sa kanyang mga salita through the Bible? Mayroong isang praise, and it is a rap praise, no? Ang sabi doon, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Alam ninyo, kung mayroon tayo talagang goal o gusto mangyari sa ating buhay, di ba? Pinagsisikapan natin, mahirap man, pero we try our best. Kaya ang ano ko dito, kailangan pag may goal ka, make it intentional. And with God's help, pag hindi lahat ng mga imposible, magiging posible. Kaya yung praise na yun na gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Kasi wala kang ginagawa para ka bumait. Nananahan ka pa rin sa sarili mong kagustuhan. At kung may suliranin ka, and we are feeling uncertain sa mga bagay na mangyayari sa atin, always trust God. He will guide us, sabi sa chapter 8. Pakatandaan natin, God is always watching over us, and He will lead us with care.
To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami, Lord, sa iyo na may pakumbabaan, O Lord. A humble heart. At nagpapasalamat kami, Panginoon, for your mercy and unfailing love, O Lord. Sa mga pangako mo na mga pagpapala, O Lord, sa kabila ng aming pagkukulang at kasalanan, O Lord, inaandyang ka lagi. Forgive us, O Lord, for our shortcoming. Tunay nga, Panginoon, hinihiling namin na huwag mo kaming sukuan. Lord God, open our hearts so we could hear your voice, so we will know your will and the way that is always best for us, O Lord. At kung kami naman ay naliligaw o we go astray, Lord, tapikin mo kami ng iyong pagmamahal. Marami sa amin, Lord, ay may mga dalahin, burden sa aming mga puso, physically, emotionally, mentally, and spiritually, Lord. Lord God, filled us with your peace na magpupuno sa amin na sa aming mga pagkukulang at kayanin namin, Panginoon, ang mga bagay na hinaharap namin. Matiis namin, Panginoon, kung anumang mga burden na ito at mga sakripisyong aming hinaharap, O Lord. Give us wisdom, O Lord, dahil sa wisdom na yan na ibibigay mo sa amin, siya ang gagabay sa amin. At nawa, Panginoon, give us strength sa aming kahinaan na siyang aalalay sa amin upang mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang mga hamon sa buhay na aming haharapin. Lord, muli patawarin mo kami sa aming pagkukulang at nawa matuto kami, Panginoon, na sumunod at magtiwala, Panginoon, sa mga pangako mo, sa mga anak mong magtitiwala sa iyo at lalapit sa iyo, Panginoon. Patawarin muli kami sa aming pagkukulang at mga kasalanan. At ang lahat na ito, Panginoon, ay nilalapit namin sa pangalan ni Jesus.